President Zhu, nasiraan tayo ng sasakyan. May nadaanan akong talyer kanina. Pupuntahan ko lang para tignan. Sige. Anong ginagawa mo? Ako, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. May masasamang taong humahabol sa akin. Walang hiya kang bata ka. Nakuha ko na ang pera para sa kasal, pagkatapos ay tatakasan mo lang ako? Paano na ako ngayon magpapaliwanag kay Boss Jin? Tay, huwag kayong magalala. Binigyan ko na ang babaeng iyan ng pampatulog. Hindi siya makakalayo. Hanapin niyo na siya bilis. Ay, nakakapagtaka. Parang walang tao sa loob ng sasakyan. Doon tayo maghanap sa kabila. Nakaalis na sila. Punasan mo ang sarili mo. Salamat po. Ang init, ang init. Ang hirap ng pakiramdam ko. Nalason ka sa gamot. Tulungan mo ako. Heto, hawakan mo ito. Mama, tingnan mo po. Marami akong napulot na bote. Kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, makakahanap na natin si Papa. Anak ko, napagod ka ba? Pagod ka na ba? Kukuha si mama ng tubig para sa iyo. Mamaya na po ako iinom. Ibebenta ko muna ang mga bote. Xiaobao, patawad. Hindi rin alam ni mama kung sino ang tatay mo. Pa, nandun siya. Anong kakainin nyo? Layas. Anong tinitingin-tingin mo? Layas. Umalis kayo rito. Layas, layas, layas. Anong tinitingnan mo? Anong ginagawa nyo? Wala kang silbi. Akala mo ba, dahil nagtatago ka sa lungsod, hindi na kita mahahanap? Kung hindi ka lang tumakas, bakit kailangang ibalik ang dote kay Boss Jin? Ano? Nawalan kami ng $300,000 dahil sa iyo. Ang babaeng ito, talagang makulit. Nakipag-ugnayan sa kung sinong lalaki at nagkaroon ng anak sa labas. Nasaan ang pera? Ibalik mo ang pera sa akin. Lahat ng kinita ko sa loob ng 6 na taon, ninakaw nyo na sa akin. Ano pa ang gusto nyo? Tay, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Kunin mo na agad. Anong ginagawa mo? Para kay Xiaobao iyan. Pambayad iyan sa eskwelahan. Eskwelahan? Wala siyang ama, magtrabaho na lang siya sa konstruksyon para pambayad sa utang. Pamilya ko pa ba kayo? Wala na kayong ginawa kundi ubusin ang dugo ko. Mama, tingnan mo. Kumita ako ng $5. Nanakawin niyo na naman ang pera ni Mama. Isusumbong ko kayo sa mga pulis. Batang ito, gusto mo bang saktan kita? Bitaw, ibigay mo iyan. Anong ginagawa niyo? Huwag kang malikot. Inipon ko ito para hanapin ang tatay ko. Walang tatay ang batang ito. Bitaw. Ibigay mo sa akin. Xiaobao, bitaw na. Bitawan mo. Bitawan mo. Tay, ngayong araw ay iuuwi ko ang apo mo sa iyo. Sige na. Hanggang dito na lang tayo ngayong araw. Umalis na kayo rito. Mama, ang pera ko. Mama, ang pera ko. Baby, Ibalik niyo sa akin ang pera. Pera ko ito para hanapin si Papa. Mama, totoo po bang wala akong tatay? Sabi nila ay wala raw akong tatay. may tatay si Xiaobao. Ang tatay ni Xiaobao ay darating na para hanapin si Xiaobao. Talaga po?
Siya po ba ang tatay ko? Bata, samahan mo akong umarte. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng $100,000. Chufeng, 28 taong gulang ka na. Hindi ka pa rin ba magpapakasal? 60 taong gulang na ako nang ipanganak kita. Ngayon ay 88 na ako. Kaunting panahon na lang ang itatagal ko. Ayaw mo ba talaga na makita ang apo ko? At gusto mong mawala ako ng may pagsisisi? Sige na po, tay. Ang apo nyo ay nandito na sa kotse ko. Mamaya ay isasama ko siya para makita nyo. Anong pangalan mo? Ako po si Jiang Xiaobao. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Chu Xiaobao, anak ka ni Chu Feng. Sige na, tawagin mo akong Papa. Papa, Sabihan niyo agad ang kusina na magluto ng mga pagkain gusto ng bata. Kayo naman, pumunta kayo sa mall at ang lahat ng laruang magugustuhan ng bata ay bilhin niyo para sa akin. Kayo rin, bilisan niyo at ayusin ang silid. Opo. Hahaha, hahaha. May apo na ako, pauwi na ang apo ko. Big brother, wag po muna kayong masyadong matuwa. Siguradong peke ang apo na yan. Kahit kailan ay hindi pa nagkaroon ng nobya si Xiaofeng, paano siya magkakaroon ng anak ng biglaan? Baka naman, namulot lang siya ng bata kung saan para lokohin kayo. Siguro po, dahil 88 taon na kaarawan ni Big Brother, ay ginagawa ito ni Xiaofeng para lang pasayahin kayo. Kung maglalakas loob ang batang iyon na lokohin ako, parurusahan ko siya ng matindi. Mama, ang ganda niyo po. Ang gwapo rin ni Xiaobao. Tanda mo ba ang lahat ng sinabi ko? Opo, tanda ko po. Boss, totoo po bang bibigyan niyo kami ng $100,000 na bayad? Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ang trabaho, ibibigay ko agad ang pera sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, boss. Sisiguraduhin naming magagawa ang trabaho. Basta kumita kami ng pera, makakapanatili na kami sa lungsod at mahahanap na namin si Papa. Oh, totoo ngang may kasamang bata. 100% peke iyan. Sa laki ng usaping ito, magagawa ba akong lokohin ng batang iyon? Ano ba ang bagay na hindi kayang gawin ni Xiaofeng? Ang batang iyon, kung maglalakas loob siyang lokohin ako, tingnan niya kung paano ko siya paparusahan. Ikaw na bata ka, naglakas loob kang lokohin. Lolo? 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 Ay, ang mahal kong apo. Big brother, ang batang ito ay halatang hindi galing sa lahi ng ating pamilyang Chu. Huwag po kayong magpapalinlang. Nandito na si Xiaofeng. Aw, ito na ba ang asawa ng pamangkin ko? Napakaganda. Hindi ko lang alam kung saang mayamang pamilya siya galing. Kumusta po ay kalawang lola? Ako po si Xiaobao, ang inyong apo sa pamangkin. Ang walang hiyang batang ito, gusto pang maging apo ko? Bagay ba sa iyo? Xiaobao, sumama ka kay Lolo. Xiaobao, huwag ka nang tumayo riyan. Mauna na po kayo, big brother. Mama, huwag kang kabahan. Parang naglalaro lang tayo. Ang galing mo talaga, Xiaobao. Kailangan nating galingan sa ating misyon para makapanatili tayo rito sa lungsod at mahanap si Papa. Hahanapin ng tatay? Opo, ang tatay ni Xiaobao ay nagtatrabaho rito sa lungsod. Kaya naman pala sila ay iniwan na lang ng walang kwentang lalaki, kaya pala kailangan nila ng pera. Napakasama talaga ng lalaking iyon. Mabuti. Sa tanang buhay ko, sa wakas, ay nakita ko na ring nagkapamilya ang anak ko. Ha. Napakagandang tingnan ng pamilyang ito. Kuya, kailangan mong manatiling gising sa katotohanan.
Kahit kailan ay hindi pa nakikipag-date si Xiaofeng, tapos bigla siyang magdadala ng ganito kalaking anak pa uwi. Siguradong peke ito. Napaka-cute ng batang ito. Gusto ko siya. Xiaobao, ha. Halika rito sa lolo. Lolo po, Ay, napakabait talaga ni Xiaobao, napakabait. Xiaobao, nagpapabili na si lolo ng maraming laruan para sa'yo. Ano bang gusto mo? Sabihin mo kay lolo. Bibilhin lahat ni lolo para sa'yo. salamat po, Lolo. Ay, napakabait na bata. Ha. Tara, Bauer, sasamahan ka ni lolo na tingnan ang kwarto mo. Opo, Ano ito? Ito ba? Buhok ito ng batang iyon. Kunin mo ito at ikumpara sa buhok ni Xiaofeng para sa DNA test. Kapag lumabas na ang resulta, bukas na bukas din sa mismong birthday party ni Lolo, ay iaanunsyo natin ito sa lahat. Naimbestigahan ko na kung sino talaga ang babaeng iyon. Isa lang siyang babaeng probinsyana at ang batang ito ay anak niya sa ibang lalaki. Napakagaling! Sabihin mo kay Dean Liu na kapag ang paternity test report ay lumabas na, ipadala agad dito. Gusto kong makita sa harap ng napakaraming kamag-anak at kaibigan kung paano magpapaliwanag si Chufeng sa tatay niya. Ha! Diyos ko, hindi ko akalain na ang batang iyon ay tunay ngang anak ni President Chu. May tagapagmana na si pamilyang Chu, may magpapatuloy na ng lahi nila. Kapag nakita ni Lolo Chu ang report, siguradong tatalon siya sa tuwa. Bilisan niyo at dalhin ito sa pamilyang Chu. Siguraduhin na personal itong maibibigay sa mga kamay ni Lolo Chu. Huwag kang mag-alala, Dean Liu. Makakaasa kang matatapos ang misyon. Bakit wala pa rito si Xiaobao? Kaninong anak kaya siya at kasama ni Batang Amo? Ang dating niya, halatang galing sa isang marangal na pamilya. Oo nga. Anong marangal na pamilya? Nakakasuka. May magandang palabas na mangyayari mamaya. Pasensya na po. Ang mga high heels dito sa lungsod, napakapangit isuot. Kumapit ka lang sa akin. Medyo maalaga pala si boss. Nakapagtataka. Kapag tinitingnan ko siya ng malapitan, mukha talaga siyang pamilyar? Saan ko nga ba siya nakita? Xiaobao, halika rito sa lolo. opo. Tinawag ng bata na lolo ang matanda. Anak ba siya ni President Chu? Mukhang may malaking anunsyo ngayong araw. Lolo, binabati po kayo ni Xiaobao ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Ito po ang iginuhit mismo ni Xiaobao. Sana po ay magustuhan nyo. Nagustuhan ito ni lolo. Lolo, alam ko pong gusto nyo ng mga apo. Dahil hindi sapat na ako lang ang apo nyo, ipinagguhit ko pa kayo ng 5 pang mga apo. Sana po ay magkaroon kayo ng maraming apo. Talagang alam mo kung paano pasayahin ang matanda. Salamat Xiaobao. Napakabait talagang bata ni Xiaobao. Sana ay tunay ko na lang siyang apo. Boss, ganito po ba talaga ang mga handaan dito sa lungsod? Kumuha ka lang ng kahit anong gusto mong kainin. President Chu, pasensya na po, nahuli ako ng dating. Ito po ang inihanda kong regalo para sa kaarawan ng matanda. Walang anuman. Dito po tayo. Mama, sasabayan kita kumain. Napakabait talaga ni Xiaobao. Ang mga tao rito sa lungsod, bakit mahilig silang kumain ng mga dahon? Mama, mukhang mas masarap ito kaysa sa kinakain nating repolyo noon. Gusto mo bang subukan Xiaobao? Opo. Sabi ko pa naman noon, isa siyang anak ng mayaman at kabilang sa mataas na lipunan, hindi ko akalaing nagkamali pala ako ng tingin. Nakakatawa.
Kahit ang katulong namin, hindi ganyan kumain. Ganyan na ganyan kumain. Ang mga trabahador sa construction. Ha 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 ha. Naku, tingnan nyo silang lahat. Bakit ang dalawang ito ay nakalupasay sa sahig habang kumakain? Kailanman ay hindi magiging prinsesa ang isang hampas lupa. Mama, pinagtatawanan po ba nila tayo? Xiaobao, parang binigyan ka ni mama ng kahihiyan. Xiaobao, mas masarap pala kumain ng ganito. Bakit hindi mo agad sinabi kay Lolo? Papa, Lolo. Hindi ko akalain na ang pagkain ng nakaluhod ay magiging ganito kaelegante. Simula ngayon ay gagawin ko na rin ito. Papa, bakit ang bilis magbago ng ugali nila? Xiaobao, kapag matagumpay ka na, lahat ng gawin mo ay magiging tama. Dapat sana ay masayang pagdiriwang ito ng ika-88 kaarawan ni Lolo at may mga bagay na hindi ko dapat sabihin. Pero para sa ating pamilyang Chu, kailangan ko pa ring magsalita. Ang batang ito ay hindi tunay na anak ng pamilyang Chu. Hindi siya galing sa isang marangal na pamilya. Isa lang siyang babaeng probinsyana. Nabuntis siya bago ang kasal, nakipagrelasyon sa kung sinong lalaki at nagkaroon ng anak. Siya ang babaeng pinalaya sa sariling tahanan, isang anak sa labas. Ikalawang amain, ikalawang tiyahin, baka naman mayroon lang itong hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. Nakuha na namin ang buhok ng batang ito at nagsagawa na kami ng paternity test kasama si Xiao Feng. Ang resulta nito ay paparating na. Ang pamilya niya ay nakontak ko na rin at papunta na sila rito. Hindi nga pala apo si Xiaobao. Bakit hindi ko siya naging apo? Kuya, niloko po kayo. Ang batang ito ay hinding-hindi magiging apo nyo. Dinala lang siya ni Xiao Feng para lokohin kayo. Ikalawang amain? Ikaw? Hayop ka. Sa laki ng bagay na ito, nagawa mo pa akong lokohin. Ano pang dapat ipaliwanag? Mama, nasaktan ba si boss dahil sa akin? Hindi dahil sa iyo. Kasalanan ito ni mama. Mama, parang nasira po natin ang lahat. Magiging maayos lang po ba si Lolo? Isa kang hamak na babae, isa ka lang namang nabuntis. Nang hindi kasal na taga-probinsya, di ba? Kasama ang batang iyan, gusto mo pang kumapit sa aming pamilyang Chu para magmukhang mayaman. Pwe, walang hiya. Darating na ang resulta ng test. Tapos ka na. Gabit araw akong naghintay. Sa wakas, ay nagkaroon din ng apo. Pero hindi ko akalaing peke pala ito. Lolo! Kuya, sinabi ko na sa'yo noon pa na peke ang apo na ito. Bakit ayaw mong maniwala? Xiao Feng, hindi naman sa pinagsasabihan ka ni ikalawang amain. Hayaan na natin ang pagiging pasaway mo sa araw-araw. Pero sa ganito kalaking bagay, nagawa mo pang lokohin ng tatay mo. 88 taong kaarawan niya ngayon. Tingnan mo kung gaano mo siya ginalit. Wala kang utang na loob. Gusto mo ba akong tapusin sa galit? Lumala na ang ginawa ni President Chu. Galit na talaga ang matanda. Hay, si President Chu naman talaga. Kung kukuha man siya ng tao, para lang pasayahin ang matanda, dapat iyong maayos man lang. Bakit isang hamak na probinsyana pa? Mama, umalis na po tayo. Halata ko na agad na hindi ka talaga kalahi ng ating pamilyang Chu. Napakatanga mo.
Nasaan ang bakas ng dugo ng ating pamilyang Chu sa iyo? Kayong dalawang manloloko, maghanda na kayong makulong. Mama, ayaw ko pong makulong. Tumahimik ka. Tigil. Bakit niyo pinagdidiskitahan ang bata? Nako kuya, bakit mo pa pinagtatanggol ang batang iyan? Hindi mo siya tunay na apo. Nagpagawa na ako ng DNA test report. Kuya, ito ang DNA test report ni Xiao Feng at ng batang ito. Nakapagtataka? Malinaw na sinabi ni Dean Liu na kapag nakita ni Lolo ang report na ito ay siguradong matutuwa siya at mapapatalon sa galak. Pero bakit hindi lang siya hindi masaya? Kundi galit na galit pa siya ng ganyan? Pa, Sinasabi ko na nga ba na ang batang ito ay hinding-hindi nyo magiging apo. Tumawag kayo ng 911 para ang dalawang kriminal na ito ay mahuli at maipakulong. ikalawang amain, ikalawang tiyahin, huwag kayong sumobra. Naku, Xiao Feng, masyadong mababaw ang paniniwala mo. Tumahimik kayo. Sandali po. Lolo, ano po ba ang resulta sa report na iyan? Ang batang iyan ba talaga ay anak ni President Chu at tunay ninyong apo? Kalokohan. Siyempre hindi. Makakatakas pa ba tayo ngayon? Walang hiya ka. Lumuhod ka. Diyos ko, hindi ko akalaing ang batang iyon pala ay anak ni President Chu. Oo, may tagapagmana na si pamilyang Chu. May magpapatuloy na ng kanyang lahi. Kapag nakita ni matandang Ginoong Chu ang ulat, siguradong tatalon siya sa tuwa. Malinaw na sinabi ni Dean Liu na ang batang iyon ay anak ni President Chu. Posible kayang nagkamali? Ayos lang. Kung sa ibang bagay mo ako niloloko. Pero sa ganito kalaking bagay, lolokohin mo pa rin ako. Gusto mo na ba akong mawala? At gusto mo akong galitin? Nang husto? Pa, matagal na akong tagapagmana ng grupo at hawak ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Chu. Ikaw. Naku, Xiao Feng, inaamin mo na bang niloloko mo ang iyong ama? Xiao Feng, hindi sa pinapagalitan kita. Pero nasa ilalim ng kontrol mo ang buong grupo. Sa ginagawa mong iyan, paano pa magtitiwala ang lahat sa iyo? Bakit? Gusto ba ni ikalawang amain na palitan ako? Ako. Gusto mo bang pumalit sa pwesto? Ikalawang amain? Ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Haha. Kahit na gustuhin pa ni ikalawang amain na pumalit. Dapat ay isipin niya muna kung karapat-dapat siya. Ikaw. Kuya, tingnan mo ang anak mo. Ganito ba talaga siya makipag-usap sa nakatatanda? Ano man ang mangyari, ako pa rin ang sarili mong kapatid at sarili niyang tiyuhin. Naku, asawa ko, itong si Xiao Feng, pati sarili niyang ama ay niloloko? Ano pa kaya ang isang ikalawang amain na katulad mo? Kuya, tingin ko ay sinasadya lang ni Xiao Feng na galitin ka. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap ng bata para magpanggap na apo mo. Walang hiya ka. Bakit ka nagdala ng peking apo para lokohin ako? Napakasama mong tao. Paparusahan talaga kita. Lolo, wag na po kayong magalit. Gusto lang po ni boss na maging masaya ang pagdiriwang ng kaarawan nyo. Kung magagalit pa rin po kayo, ako na lang po ang saktan nyo. Wag lang po ang boss ko. Kung galit ka pa rin, ako na lang ang saktan mo. Wag lang ang boss ko. Narinig niyo naman lahat, di ba? Tinawag niyang boss si Xiao Feng. Narinig niyo iyon, Boss Feng. Ibig sabihin lang nito ay binayaran lang siya ni Xiao Feng. Kung si Xiao Bao ay tunay kong ang anak, ay ayos lang sana. Hi, Xiao Bao. Bakit hindi ka ba talaga naging apo ko? Kung apo talaga kita, napakasaya ko sana. Lolo, wag na po
kayong magalit kay boss. Sige na po. Hemp, bata, balak mo pa kaming lokohin sa matanda. Isa kang manloloko, hindi ka pa rin ba susuko? Ang ulat ng DNA test na iyon ay lumabas na. Hindi ka nang galing sa lahi ng pamilyang Chu namin, kaya ano, balak mo pa kaming lokohin? Anong ginagawa mo? Bakit mo inaapi ang isang bata? Nako, Big Brother, hindi nyo naman siya talaga apo. Bakit nyo ba siya palaging pinoprotektahan? Magaan ang loob ko kay Xiaobao. Paano kung apo ko talaga siya? Matanda, narito ang ulat ng DNA test. Tingnan niyo po itong muli. Kahit na hindi ko man tunay na apo si Xiaobao, ano naman ngayon? Gusto ko pa rin siya. Magsalita ka. Sinong nag-utos sa'yo? Sa akin nyo na lang ibaling ang galit nyo. Huwag nyong sasaktan ang anak ko. Kung sa iyo, di sa iyo. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Mama? Naglakas loob kang manakit? Bakit? Gusto mo talagang lumaban sa nakatatanda sa'yo? Big Brother, hindi mo ba talaga ito pipigilan? Kapag nagtangka ka pang manakit, lumayas ka na sa pamilyang Chu. Hindi naman sa ganoon. Naku, Big Brother. Hindi mo naman sa tunay na apo, bakit mo pa siya pinoprotektahan? Hoy, kahit na ganoon, hindi nyo dapat inaapi ang mag-inang walang kalaban-laban. Naku, Big Brother. Anong mag-inang walang kalaban-laban? Ang babaeng ito ay isa lamang walang hiyang manloloko. Ang batang ito ay bunga lamang ng pakikipagrelasyon niya sa kung sinong mga tambay sa labas. Totoo ba ang sinasabi mo? Anong karapatan ninyong paratangan ako? Paratang? Hemp? Alam mo ba kung sino ang ama ng batang iyan? Wala siyang kaalam-alam kung sino. Kung sino ang ama ng anak niya dahil isa lang siyang hamak na bata. Isa siyang batang walang ama. Nagsisinungaling kayo. May ama ang anak ko. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hemp, kahit ang sarili niyang tatay ay hindi niya kilala, ano pa siya kundi isang batang ligaw. Kayong mga masasamang tao, inaapi niyo ang mama ko. Kapag nahanap ko na ang papa ko, pagbabayarin niya kayong lahat. Hahaha. Naku, nakakatawa talaga ito. Alam mo ba kung sino ang papa mo at maghahanap ka pa? Hemp, alam ko. Nagtatrabaho ang papa ko sa lungsod. Nagsisikap siya sa trabaho para lang kumita ng pera para sa pag-aaral ko. Sabi ni mama, responsable si papa at mabuting lalaki na may paninindigan. Mahal na mahal niya kami ni mama. Umalis siya ng bahay para magtrabaho, para sa aming pamilya, para magkaroon kaming tatlo ng magandang buhay balang araw. Tama ang sinabi ni Xiaobao. Nakapagtataka? Bakit noong narinig kong sinabi iyon ni Xiaobao, ay biglang sumakit ang kalooban ko? Ay, napakabuting bata talaga ni Xiaobao. Sana ay naging tunay na apo na lang kita. Lahat ng ito ay dahil sa kasalanan mo. Tama po. Lumuhod ka. Pa, bakit niyo po ako sinasaktan? Bakit kita sinasaktan? Kung hindi mo sila dinala rito, mangyayari ba ang lahat ng gulong ito? Ikaw, hay naku. Aray. Big Brother. Pa. Mahal, bilis alalayan niyo siyang maupo. Nakuha ko rin. Sa wakas ay nakuha ko na. Lolo, ipinapabigay po ito ni Direktor sa inyo. Tingnan niyo po itong muli. Aray. Big Brother, maayos ka lang ba?
Parang mayroon yata kung anong bumangga. Nako, hindi ko alam, hayaan mo na yan. Walang hiya ka, lumuhod ka. Xiaofeng, ngayon ang ika-88 kaarawan ng tatay mo. Hindi mo na nga siya binigyan ng maayos na selebrasyon. Gumawa ka pa ng maraming gulo para galitin siya. Napakabait mo talagang anak. Naku, Xiaofeng, ikaw talaga. Humingi ka na lang ng tawad sa tatay mo, tapos dalhin mo na ang mag-inang ito sa mga autoridad para ang nangyaring ito ngayon ay matapos na. Anong nangyayari? Bakit mo siya tinutulungan? Huwag kang mag-alala, hindi niya sila dadalhin sa mga autoridad. Hindi mo pa ba napapansin? Malinaw na may gusto si Xiaofeng sa babaeng ito. Tingnan ko lang kung sinong mga has. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Naku, Xiaofeng, bakit mo pa ba sila pinoprotektahan? Huwag mong sabihing nagustuhan mo ang gamit na babaeng iyan at gusto mo pang palakihin ang anak niya. Xiaofeng, huwag kang magpadalos-dalos. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng ating pamilyang Chu, ang namumuno sa Chu Grupo. Kung magpapakasal ka sa isang babaeng galing sa probinsya at palalakihin pa ang anak niya, kapag kumalat ang balitang ito, saan na lang natin ilalagay ang dangal ng ating pamilyang Chu? Kuya, hindi ba tama ako? Hindi nga? Gusto ba talaga ni Boss Chu na pakasalan ang taga-probinsyang iyan? Imposible. Ang mga babaeng katulad niya, hindi man lang karapat-dapat maging katulong sa bahay namin. Paano siya mapapakasalan ni Boss Chu? Huwag niyo pong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Walang hiya, walang hiya, walang hiya. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa mo. Ito. Hay naku, matanda na talaga ako, malabo na ang paningin. Wala na akong mabasa kahit isang salita. Naku, Big Brother, ano pa ba ang tinitingnan mo riyan? Sigurado na ang lahat, hindi mo na kailangang basahin yan. Gusto ko lang makita, wala kang pakialam. Big Brother, inamin na ni Xiaofeng na binayaran siya para gawin ito, kaya dapat po kayo ay... Umalis ka sa harap ko. Napakamatigas talaga ng ulo ng matandang ito. Bagay lang sa kanya, ang maloko. Hi, ang ating Big Brother, 88 taong kaarawan niya ngayon. Napakagandang okasyon sana. Pero sinira lang ng mag-inang ito. Humph, kayong dalawang mag-ina, balak nyo pang kumapit sa aming pamilyang Chu? Tumingin muna kayo sa salamin kung sino ba talaga kayo. Sobrang-sobra na ang mga sinasabi niyo. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Xiaofeng, ginagawa lang naman ito ni ikalawang amain para sa ikabubuti mo. Bakit ba ayaw mong makinig? Anong klaseng babae ba ang hindi mo mahanap? Bakit ka nagpapaloko sa isang babaeng galing sa probinsya? Isipin mo kung ilang lalaki na ang nakasama niya. Kahit ang ama ng sarili niyang anak ay hindi niya kilala, hindi kanya deserve. Tapos na ba kayo? Wala kayong ebidensya, kaya huwag kayong manira ng ibang tao. Hay nako, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dinala na namin dito ang pamilya niya. Kung hindi ka naniniwala, harapin mo sila. Ikaw na bata ka, nakuha mo pang bumalik? Walang hiya ka. Akala mo ba? Dahil tumakas ka sa bahay ng mayayaman ay hindi na kita mahahanap? Kayong dalawang masasamang tao, inaapi niyo na naman ang nanay ko. Ang lakas ng loob niyong gumawa ng gulo sa pamilyang Chu, pagbabayarin ko kayo? Mga tauhan, ilabas sila. Sandali lang. Anak ko ang walang hiyang babaeng ito, kaya may karapatan akong parusahan siya kung kailan ko gusto. Dapat lang talagang parusahan ang babaeng iyan. Para saan pa? Dahil lang ba anak mo ako, ay pwede mo na akong saktan at bastusin ng ganito. Ang lakas ng loob mong sumagot, babae ka. Humanda ka sa akin, paparusahan kita.
Ang lakas ng loob mong itulak ang tatay ko? Anak, huwag kang makikipag-away sa mga mayayaman. President Chu, alam kong makapangyarihan ka. Pero sarili ko itong anak. Kaya wala kang pakialam sa amin, di ba? Teritoryo ito ng pamilyang Chu, kaya wala kayong karapatang magkalat dito. At wala rin kahit anong batas na nagsasabing, dahil ama ka, ay maaari mo nang saktan ang sarili mong anak. Oh, ha ha ha. Masyado namang protektado ni President Chu ang babaeng yan. Siguro ay may gusto ka sa kanya, no? Kahit 2 araw ko pa lang silang nakikilala, tuwing nakikita ko silang inaapi, ay nakakaramdam ako ng matinding sakit sa puso. President Chu, kung gusto mo siya ayos lang, pero magbayad ka muna ng 3 milyong dolyar. Tama, 3 milyong dolyar. Anong ibig ninyong sabihin? Hemp, may utang sa amin ang babaeng ito na 3 milyong dolyar. Kung gusto mo talaga siya, ikaw ang magbayad ng utang niya. Bigyan mo kami ng 3 milyong dolyar at parang ibinenta na rin namin siya sa iyo. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya. Wala na kaming pakialam kahit parusahan mo pa siya. Paano niyo nasasabi ang mga ganyang bagay? Tao pa ba kayo? 3 milyong dolyar agad. Kailan pa ako nagkautang sa inyo ng ganoon kalaki? 6 na taon na ang nakalipas. Kung hindi ka tumakas, hindi sana ako nawala ng 300,000 dolyar. 6 na taon akong naghirap, kaya dapat mo akong bayaran ngayon ng 3 milyong dolyar. Tama. Ang may utang ay dapat magbayad. Iyan ang nararapat. Tama na. 6 na taon na ang nakalipas. Para lang mapasaya si Boss Jin, nagdesisyon kayo mag-isa na ipakasal ako sa kanya at tumanggap kayo ng 300,000 dolyar na dote. Tao ako at hindi bagay. Lalong hindi nyo ako pag-aari. Anong karapatan nyo na ituring ako na parang paninda na pwedeng ibenta kahit kailan? Wala kang puso. Hindi ba't isa itong krimen? Anong krimen ang sinasabi mo? Kuya niya ako? Tunay na kuya, kaya usaping pamilya ito. Sa probinsya namin, ang mga kuya ang may karapatang mag-ayos ng kasal ng kanilang kapatid. Tama ang sinabi ng anak ko. Tatay niya ako, pinalaki ko siya. At ipinagkasundo sa maayos na lalaki, pero masyado siyang matigas ang ulo at ayaw magpakasal. Tapos ay nakipag-ugnayan pa sa kung sino-sinong lalaki sa labas at nagkaroon ng batang ito. Nagsisinungaling kayo. May pamilya ako. May tatay ako. Hindi ka ganoon. Ano ka? Sabihin mo sa akin, sino ang tatay mo? Wala kang ama, isa ka lang. Zhang Shan, si Xiaobao ay tunay mong apo. Paano nyo nagagawang sabihan siya ng ganyan? Wala kang kwentang anak, wala akong anak na katulad mo, at wala rin akong apo na gaya niya. Basta, bigyan mo ako ng 3 milyong dolyar ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng 3 milyong dolyar, hindi ako aalis dito, hindi ako aalis. Lahat ng kinita ko ay kinuha nyo na. Saan naman ako kukuha ng 3 milyong dolyar? Wala akong pakialam, magnakaw ka man o mangagaw, o gumawa ng kahit anong paraan. Basta bigyan mo ako ng 3 milyong dolyar. Basta, bigyan mo ako ng 3 milyong dolyar. Anong klaseng ama ka ba? Pinipilit mo ang sarili mong anak na magnakaw, mangagaw, at magbenta ng sarili. Tao ka pa ba? Mas masahol ka pa sa hayop. Tama. Kahit ang mabangis na hayop ay hindi sinasaktan ang sariling anak. Mama, huwag ka nang umiyak. Nandito pa naman ako. Natural lang na tumanggap ng dote kapag nagpapakasal ang anak. Sino ba sa inyo ang hindi tumatanggap ng dote kapag nag-aasawa ang anak? Pinalaki ko siya. Anong masama kung kumuha ako ng dote? Sandali lang. Hindi ba't sinabi nyo kanina na 300,000 dolyar lang ang dote? Bakit naging 3 milyong dolyar na? Wala kayong alam, mga tagalungsod. 6 na taon na ang nakalipas, 300,000 dolyar iyon. Pero dahil sa laki ng interes ngayon, syempre naging 3 milyong dolyar na. Sobrang-sobra ka na. Mas malala ka pa sa mga nagpapautang ng may mataas na interes. Ang pagpapalaki ng anak na babae ay lugi lang. Tingin ko nga ay kulang pa ang 3 milyong dolyar. Pinalaki kita ng maraming taon, binigyan ng pagkain, damit, at pinag-aral, hindi ko pa sinisingil ang lahat ng iyon. Ano ba ang ibinigay mo sa akin? Mula nang magkaroon ako ng malay, ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nagsimula akong magtrabaho para pambayad sa pag-aaral ko noong teenager pa lang ako.
Mula pagkabata, hindi niyo man lang ako pinakitaan ng kabutihan, puro pananakit at mura lang ang natanggap ko. Anong klaseng ama ka ba talaga? Anong klaseng ama ka? Kung hindi kita binuhay, paano ka lalaking ganyan? Sa tingin mo ba pagkapanganak mo ay marunong ka na agad magtrabaho? Wala kang kwentang ama. Masahol ka pa sa hayop. President Chu, kung bibigyan mo ako ng 3 milyong dolyar, kahit murahin mo pa ako ay ayos lang. Pero kung hindi ka magbabayad, huwag mo akong pagsasalitaan ng masama. Alam kong pamilyang Chu ay mayaman at makapangyarihan, pero ang nangyayari ngayon, kapag kumalat ito sa labas, siguradong masisira ang reputasyon nyo. Binabantaan mo ba ako? Hindi po, paano ko po kayo magagawang bantaan? Nagbibiro lang po kayo, isasama ko na ang anak ko ngayon, para hindi na kami makagambala sa kaarawan ng matanda. Sumama ka na sa akin. Hinahanap ka pa rin ni Boss Jin, kahit na may anak ka na at hindi ka na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. May makukuha pa rin tayong 100,000 dolyar, kaya halika na. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ang mama ko! Bitawan niyo ang mama ko! Ikaw na bata ka. Mamalimos ka na lang sa kalsada, baka sakaling kumita ka pa ng pera. Ito ay hindi katanggap-tanggap. President Chu, nakita mo naman? Gusto ko lang isama ang sarili kong anak, pero pinipigilan niyo ako. Hindi ako ang nanggugulo rito. Ibigay niyo ang pera at sa inyo na siya. Kung hindi, isasama namin siya paalis. Wala kayong hiya. Tumahimik ka. President Chu, sa katayuan niyo sa buhay, ang 3 milyong dolyar ay maliit na halaga lang. Itong mag-ina, parang dalawa sa presyo ng isa, ang habambuhay na karapatan sa kanila ay 3 milyong dolyar lang, napakasulit niyan. Zhang Shan, napakasama mo. Napakawalang hiya talaga. Paanong nagkaroon ng ganyang klaseng ama? Dapat bang tawaging ama ang ganyang tao? Baka hindi niya talaga anak iyan. Anong nangyayari? Dapat ay nandito sila para sirain ang reputasyon ng babaeng iyan. Bakit ngayon ay parang ang lahat ay naaawa na sa kanya? Hay, ang mag-amang ito ay walang ibang ginawa kundi sirain ang lahat ng plano. Ang lahat ng ginagawa nila ngayon ay nakakasira rin sa kanya. Marami akong pera, pero hindi ko iyon ibibigay sa taong gaya mo. Aba, ibabalik ko na lang siya ngayon. Tara. Anong balak mong gawin? Hehe, President Chu, hindi mo ba siya kayang bitawan? Kung ganoon ay magbayad ka. Kapag nakuha na namin ang 3 milyong dolyar, aalis na kami agad. Pangakong hindi ka na naming guguluhin pa. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Umalis ka sa harap ko. Hehe, opo, sige po. Nagbigay na nga ako ng maraming problema kay boss at kung gagantihan pa siya ni Zhang Shan, hindi ba mas lalo akong magkakautang sa kanya? Sandali, ang pera ko. Ang pera ko. Ang pera ko! Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magwala rito. Pumasok kayo nang walang pahintulot, pwedeng tumawag ng 911 si President Chu. Aray, ang sakit. Aray, aray. Naku, Xiaofeng, problema ito ng pamilya nila, huwag ka nang makialam. Tigil. Tatay, tatay.
Aray ko. Aray ang binti ko. Aray. Sinasaktan nila ako. Sinasaktan ako ni Pamilyang Chu. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ako nakakakuha ng 5 milyong dolyar. Aray, sinasaktan nila ako. Isang sipa pa at madaragdagan na naman ng 2 milyong dolyar. Mas tuso pa ang mga batang ito kaysa sa akin. Hindi pa ba kayo sapat na napahiya? Gusto nyo pa bang ipahiya ang pangalan ni Pamilyang Chu? Kayong 2 taga-probinsya, huwag nyo kaming perahan sa Pamilyang Chu. Tumigil na kayong dalawa sa pagsasalita. Kapag ako ang na-excite, marami akong masasabi. Sige lang, galingan nyo pa para mas malaki ang makuha nating pera. Hehe, huwag kang mag-alala. Sanay na sanay kami sa ganitong trabaho. Pero, kahit anong mangyari, huwag nyo kaming ilalaglag. Naintindihan namin, hehehe. Naintindihan namin, hehehe. Kuya, tingnan mo. Napakakulit talaga ng mga taga-probinsyang ito. Kasalanan ito ng mag-inang iyan. Sila ang nagdala ng mga taong ito sa bahay natin. Tama, tama. Naging ganito ang selebrasyon ng kaarawan dahil lang sa mag-inang iyan. Gaya nga ng sabi nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Tingin ko ay dahil ito sa kanilang buong pamilya na nag-aarte lang para perahan ang Pamilyang Chu. Baka totoo ang sinasabi niya. Naawa pa naman kami sa mag-inang ito noon. Dapat sa buong pamilya nila ay ipinapakulong na. Lalo na ang mag-inang ito. Bakit mo ba palaging pinag-iinitan ng mag-inang ito? Naku, Xiaofeng. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Tama na, manahimik kayong lahat. Big brother, big brother, big brother. Pa, Naku, dahan-dahan lang, dahan-dahan. pa, magpakatatag ka. Pa, ayos lang po kayo. Magiging maayos din ang lahat. Ilayo nyo sila rito. Hoy, 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 anong ginagawa nyo? Huwag nyo kaming hawakan. Sinasaktan nila kami. Sinasaktan nila kami. Tulong. Sinasaktan nila kami. Mama, mama! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tigil. Nako, Xiaofeng. Makinig ka na lang sa payo ni ikalawang amain. Huwag mo nang sayangin ang emosyon mo sa babaeng iyan na taga-probinsya. Tingnan mo kung paano nagkaganyan ang tatay mo dahil sa galit sa iyo. Ialis sila, ay alis sila. Sir, ang salamin niyo po. Xiaobao. Si Xiaobao ay tunay na apo ko. Mama, mama! Umaarte ka pa rin ba? Ayaw mo pa talagang umalis? Ikaladkad na sila palabas. Hindi nyo na kami kailangang palayasin. Kami na mismo ang aalis. Nagkukunwari na naman siya. Sasabihin ko sa iyo, ang ating si Xiaofeng ay isang napakagaling na tao, bata pa ay matagumpay na, ni hindi ka karapat-dapat na magbitbit ng sapatos niya, kaya umalis ka na. Alam kong napakahusay ni President Chu at hindi ako karapat-dapat sa kanya. Pero wala akong balak na gamitin siya. Samantalang kayo, napakalupit nyo sa akin at tingin ko ay mayroon kayong itinatagong masamang balak, hindi ba? Anong sinasabi mo? Natatakot ba kayo na mapalapit ako sa kanya? O natatakot kayo na magkaroon siya ng anak at magkaroon ng tagapagmana? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibang ibig sabihin. Xiaobao, huwag kang aalis. Huwag kang aalis, Xiaobao. Huwag kang aalis, Xiaobao. Sir,
Sir! Sir! Ayos lang ba si Papa? Inatake ng high blood ang amo natin. Bilisan nyo at kumuha ng gamot. Lalabas lang ako para tingnan. Xiaobao, tara na. Sandali lang. Xiaofeng, hindi mo anak ang batang iyan, huwag kang magpakatanga. Para sa inyo ito. Mama, ano ito? Wow, ang daming pera. Ito ang ipinangako kong bayad sa inyo dahil sa perang ito, maaari ka nang manatili sa lungsod para hanapin ang papa mo. Salamat po, boss. Pero hindi po namin natapos ang trabaho. Naging magulo pa ang lahat. Mukhang galit na galit po si Lolo. Xiaobao. Si Xiaobao, ang tunay kong apo. Hay. Xiaobao. Xiaobao, ganito lang talaga ang ugali ni Lolo, pero sa totoo lang ay gusto niya si Xiaobao, kaya huwag na kayong mag-alala. Boss, hindi po namin pwedeng tanggapin ang perang ito. Opo, boss. Hindi po namin natapos ang trabaho at naging magulo pa ang lahat, kaya hindi po namin pwedeng kunin ang pera. Bakit? Ayaw nyo na bang manatili sa lungsod para hanapin ang tatay mo? Gusto po namin, pero dapat ay marangal ang pagkuha ng pera. Tingnan mo ito, kasalanan ito ng mag-inang iyan. Ginulo nila ang lahat, tapos binigyan pa sila ng pera ni Xiaofeng. Napakagunggong talaga. Naloko lang siya ng mga taga-probinsyang iyan, kung may darating pa na katulad nila, mauubos ang kayamanan ng pamilyang Chu. Boss, aalis na po kami. Alagaan nyo na lang po si Lolo. Xiaobao, magpaalam ka na. Paalam po, boss. Xiaobao. Si Xiaobao ay apo ko. Ano po ang sinasabi niyo, sir? Si Xiaobao ay ang tunay kong apo. Tulong, may tao ba dyan? Nawalan ng malay si sir. Sir, alam ko pong gusto niyo ng apo, pero hindi naman talaga dugo at laman ng young master ang batang iyon. At mayroon pa siyang mga kamag-anak na napakahirap kausapin. Magiging sakit lang siya ng ulo kapag nanatili pa siya rito sa bahay. Ikaw na matanda ka. Tunay kong apo si Xiaobao. Opo. Sige po. Tunay na apo. Tunay na apo. Huwag na po kayong magalit. Ikukuha ko po kayo ng tubig para kumalma po kayo. Mama, Dahil sa iyo, nawalan ako ng 3 milyong dolyar. Talagang pagbabayarin kita. napakasama mong tao. Sinasaktan mo ang mama ko. Bitawan mo ako. Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao, Xiaobao. Tigil? Naku, Xiaofeng, usaping pamilya nila iyan. Huwag ka nang makialam. Mahihirapan kang kumawala kapag nasangkot ka. Hindi maaari. Xiaofeng, makinig ka na lang kay ikalawang amain. Huwag kang magpakatanga. Bitaw. Tumakas ka na 6 na. Taon na ang nakalilipas. Ngayon, tingnan ko lang kung saan ka patatakas. Tara. Bitawan mo ang nanay ko. Hinto. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na hawakan ang apo ko. Lolo, iligtas niyo po kami ni Mama. Master Chu, Master Chu. Naku, Master Chu. Umaatake po ang high blood nyo. Hindi na po kayo dapat kung saan-saan pumupunta. Darating na po ang gamot. Magpahinga muna kayo. Pahinga muna. Pahinga muna. Umalis ka sa harap ko. Si Xiaobao ay ang apo ko. Tatay, anong gagawin natin?
Masyado silang marami, kailangang magpakumbaba muna tayo para hindi tayo mapahamak. Hindi makakatakas ang dalawang iyan. Ayos ka lang ba? Bilis! Tara na. Bilis, alis na tayo. Ehem. Narito na ang gamot. Narito na po ang gamot. Sa tingin ko po, dapat nating ipakulong ang mga taga-probinsyang iyon. Pa, kung hahayaan lang natin silang makaalis, siguradong babalik sila para perahan ang pamilyang Chu natin. Tumahimik kayo. Itinuturing mo pa rin kayamanan ang basurang papel na ito? Ang batang iyon ay hindi naman talaga anak ni Xiaofeng. Ikaw, lumayas ka. Kuya, bakit mo ako sinasaktan? Ano bang gusto mong mangyari? Lumayas ka rin. Xiaobao, ang apo ko, ang tunay kong apo. Bilis, habulin niyo si Xiaobao at ibalik siya rito. Bilis, pumunta na kayo. Ikaw, Pa, bakit nyo na naman ako sinasaktan? bilisan mo at habulin mo si Xiaobao at ang kaniyang ina, ibalik mo sila rito. Pa, dapat nang matapos ang palabas na ito. Anong matatapos? Tunay ko na apo, si Xiaobao. Pa, alam kong gusto nyo si Xiaobao, pero kinuha ko lang si Xiaobao para magpanggap. Bakit nyo ba sineseryoso ito? Wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya. Pa, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit nyo ba ginagawa ito? Tunay mong anak si Xiaobao, bakit ayaw mo siyang kilalanin? Napakasama mong lalaki. Pa, ano bang sinasabi nyo? Paano magiging anak ko si Xiaobao? Anak ko si Xiaobao? Si Xiaobao ay tunay kong anak. Hayop ka. Pati ang sarili mong anak ay hindi mo kikilalanin. Tao ka pa ba? Ano bang pinag-uusapan nila? Sa tingin ko, nakita na ni Kuya ang resulta ng paternity test. Noong una ay umaasa pa siya na si Xiaobao ay tunay niyang apo. Pero ngayong alam na niya ang totoo, labis siyang nasasaktan kaya pinapagalitan niya si Xiaofeng. Paano itong nangyari? Baka naman may pagkakamali lang? Walang pagkakamali. Dinala namin ni ikalawang tiyahin ang buhok mo at ang buhok ng batang iyon sa ospital. Si Dean Liu mismo ang naglabas ng report, kaya walang duda. Tama, ang report na ito ay hinding-hindi magkakamali. Saksi ako. Kung may maliman sa report na iyan, isusumpa ko na mawawalan ako ng lahi. Nasaan ang matanda? Papatunayan ko na totoo ang report na ito. Loko ka. Bawiin mo sa akin si Xiaobao. Kung hindi ay parurusahan kita ng matindi. Loko ka. Ibalik mo sa akin ang apo ko. Kung hindi ay paparusahan talaga kita. Naku, Big Brother. Nakita na natin ang resulta ng DNA test. Ang batang iyon ay hinding-hindi magiging apo ninyo. Masyado na po ba kayong desperadong magkaapo? Nabasa ko na ang resulta. Pero ikaw, nabasa mo na ba? Ha, naku. Kailangan pa bang basahin iyan? Sigurado na ang lahat sa nangyaring ito. Hindi ba? Paano itong nangyari? Anong nangyayari rito? Patingin nga. Kumpirmadong anak? Paano ito nangyari? Peke ito. Siguradong peke ito. Tama, siguradong peke iyan. Hindi ba't nangako kayo sa langit kanina na kung may mali sa resulta ng test na ito ay mawawalan kayo ng mga tagapagmana? Big Brother, ako. Pati ako ay nagawa mong linlangin. Hindi po, Big Brother. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Wala ka ring kwentang tao. Mga tauhan, kalad ka rin ang dalawang walang hiyang ito palabas. At huwag na silang hahayaang makatapak sa pamilyang Chu
Kailanman. Opo. Big Brother, wag po, wag po. Wag po. Ano na? Nahanap na ba ang tao? Hindi pa po. Hinahanap pa rin siya ni President Chu sa labas. Mga walang silbi. Magtipon kayo agad ng mga tauhan. Ako mismo ang maghahanap sa apo ko. Opo, sir. Makinig kayong lahat. Kahit baligtarin niyo pa ang buong Haicheng. Kailangang mahanap niyo ang apo ko. Opo, masusunod po. President Chu, tapos na ang investigasyon ko. Si Miss Zhang ang babaeng iyon mula sa Qingshan County Nayon ng Shanshui noon at ang petsa ng kapanganakan ni Xiao Bao ay saktong tumutugma rin. Kaya pala noong unang kita ko pa lang sa kanya, ay parang pamilyar na siya sa akin. At pati na rin kay Xiao Bao, pakiramdam ko ay napakalapit niya sa akin. Totoo nga na anak ko siya. Sadyang hindi inaasahan na mula sa pagkikita ninyo noon, ay nagkaanak talaga siya para sa iyo. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Qingshan County. Anong nangyari, Xiao Bao? Bakit ka umiiyak? Kung napapagod ka na sa pagpitas ng gulay, tumigil na muna tayo. Mama, sabi po nila wala raw akong tatay at tinatawag nila akong ligaw na bata. Totoo po bang wala akong tatay? May tatay si Xiao Bao at mahal na mahal ni tatay si Xiao Bao. Kung ganoon, bakit ayaw niya sa akin? Bakit hindi ko pa siya nakikita kahit kailan? Dahil di ba sinabi ko na sa iyo, nagtatrabaho si tatay sa lungsod para kumita ng pera para kay Xiao Bao. Ang ibang mga bata rito sa Nayon, nakikita nila ang mga tatay nila tuwing bagong taon. Pero ako, kahit isang beses, ay hindi ko pa siya nakikita. Nagtatrabaho ng maigi ang tatay mo. Nandoon siya sa lungsod para kumita ng maraming pera para kay Xiao Bao. Kailangang maniwala ni Xiao Bao kay mama, hindi ka lolokohin ni mama. Mama, sabihin niyo po kay tatay, nakaunti lang kumain si Xiao Bao, madali lang po akong alagaan, at magtatrabaho rin po ng maigi si Xiao Bao para kumita, para makauwi na ng maaga si tatay, okay po ba? Naiintindihan ni mama. Sasabihin ko iyan kay tatay para makauwi siya agad at makita si Xiao Bao. Nangungulila lang talaga ang Xiao Bao namin sa tatay niya. President Chu, maghapon na po kayong hindi kumakain. Gusto niyo po bang pumasok muna tayo para kumain? Huwag na. Nandito na tayo sa bayan ng Qingshan. Bilisan nating pumunta sa Nayon ng Shanshui para hanapin sila. Napakasama ng mag-amang pamilya Zhang na iyon. Hindi ko alam kung baka inaapi na nila ang mag-ina. Opo. Dahil sa babaeng iyon, nawalan tayo ng 3 milyong dolyar. Kapag nahanap ko siya, paparusahan ko siya ng matindi. Huwag kang padalos-dalos. Nangako na si Boss Jin na magbibigay ng 300,000 dolyar. Kapag nahanap na siya, dalhin niyo agad siya doon. Talaga po, tay? Napakagandang balita niyan. Narito na po lahat ang mga order ninyo. Magandang dilag, samahan mo namang uminom si kuya. Ano po ang ginagawa niyo? Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Sugod. Tay, saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa bahay ni Nalungsod ng Qingfeng at Boss Jin. Sir Boss Jin, narito na po ang taong dinala namin para sa inyo. Aba, napakagandang dilag naman. 6 na taon na ang nakalipas pero mukha ka pa ring sariwa. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Labag sa batas? Pakakasalan kita ng maayos? Anong batas ang nilabag ko doon? Sa buong lungsod ng Qingfeng, sino ang hindi nakakakilala sa akin bilang si Jin Wanhao? Ako kaya ang supplier ng Chu Group, sino ang maglalakas loob na kalabanin ako? Opo, tama po kayo. Wala pong ganoon. Hehe.
Natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, maging masunurin kang asawa ko. At sisimulan na natin ang ating unang gabi ngayon. Walang hiya ka. Ha ha ha. Ipaalam sa lahat na ikakasal ako ngayong araw at papuntahin ang lahat ng tao sa nayon para uminom at magdiwang. Opo, boss. Boss Jin, tingnan niyo po, dinala na namin siya sa inyo. Paano naman po ang dot? Bakit ka ba nagmamadali? Pagkatapos ng aming unang gabi, ibibigay ko rin iyon sa iyo. Hindi maaari. Dapat ibigay muna ang dote. Hayop ka. Sa tingin mo ba ay tatakbuhan ko ang utang ko? 6 na taon na ang nakalipas noong niloko niyo ako. Sino ang makakasiguro na hindi siya tatakas sa pagkakataong ito? Tatakas pa ba siya? Hehehe, Boss Jin, huwag kayong mag-alala. Siguradong hindi na siya makakatakas ngayon. Mamaya manatili kayo para uminom at magdiwang. Turing ko na rin kayong biyanan at bayaw. Pagkatapos nito, magkakapamilya na tayong lahat. Opo, tama po si Boss Jin. Pamilya na tayo, iisang pamilya. Jiang Shan, hindi ka tao. Ano? Anong sabi mo? Mga tauhan, ilabas siya. Ayusan niyo siya ng mabuti. Magiging groom na ako ngayong araw. Tama, dalhin siya sa labas. Dalhin siya sa labas. Tao. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ang nanay ko! Bitawan niyo ang nanay ko! At ikaw naman, munting bata. Ang mapakasalan ko ang nanay mo ay isang napakalaking swerte para sa inyo. Dahil sa akin, kahit papaano ay may makakain ka. Sa masayang araw na ito, kapag umiyak ka pa, itatapon kita sa labas. Inaapi mo ang nanay ko? Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Darating siya agad para iligtas kami. Manahimik ka. Gusto mo bang masampal, tumahimik ka? Ha. Bilisan mo ang pagmamaneho. Opo. Itong si Zhang Shui, napakaswerte talaga. Nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki sa labas. At may kasama pang bata. Pero nagawa pa niyang makasal kay Boss Jin. Ha. Mataas ang dote sa probinsya ngayon. Maraming binata ang hindi makapag-asawa. Mayaman si Boss Jin. Kahit sinong babae ay kaya niyang pakasalan. Bakit kaya niya nagustuhan ang isang tulad ni Jiang Shui? Bata pa at maganda si Jiang Shui. At nakapag-aral pa siya. Samantalang si Boss Jin ay mahigit 50 na. At 3 asawa na ang nawala sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaproblema tayo kapag narinig ka ni Boss Jin. Huwag kang umiyak. Kapag hindi ka tumigil, mananagot ka sa akin. Ha. O Xiaobao, bakit ka ba umiiyak? Ang nanay mo ay ikakasal na kay Boss Jin? Napakagandang balita niyan. Mula ngayon, kayong mag-ina ay hindi na maghihirap pa. Tama, ito na ang pinakamalaking swerte na dumating sa buhay niyo. Kung gusto niyo palang magpakasal, kayo ang magpakasal. Huwag niyo pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Ikaw? Wala kang galang na bata? Ang lakas ng loob mong sigawan ako? Ikaw ang walang galang. Ikaw ang walang galang. Buong pamilya niyo ang walang galang. Umuwi na tayo. Huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Kapag nagmatigas ka pa, hindi mo na makikita ang nanay mo. Inaapi niyo ang nanay ko. Kayong mga masasamang tao, isusumbong ko kayo sa tatay ko. Nakakatuwa. Hahaha. Ay naku, nakakatawa ka talaga. May tatay ka ba? Isa ka lang batang walang ama. Umupo ka ng maayos. Dito nga iyon. 6 na taon na ang nakalipas nang makilala ko siya rito. Bilis, bumaba na kayo at hanapin siya. Opo, sir. Ha. Mama, bitawan niyo ang mama ko. Xiaobao. Tumahimik ka, umayos ka kung ayaw mong mapahamak, kundi ay hindi mo na makikita ang anak mo. Pagbabayarin ka ng langit sa ginagawa mo. Naku, ang mahalin ka, ang nagsisilbing parusa sa akin. Batang makulit, kapag hindi ka tumigil ay ilalayo kita. Mga kanayon, ngayong araw ay ang pinakamasayang araw ni Jin Wanhao. Kaya kumain, uminom, at magsaya kayong lahat. Ha. Congratulations po, Boss Jin. Mukhang napakasaya ni Boss Jin ngayong araw, ha. Salamat. Ang gwapo niyo po ngayon, Boss Jin. Mukhang kayong dalawa pa ang mas gustong magpakasal kay Boss Jin, ah. Ha. Napakaganda ng bride. Napakamuwera niya talaga. Napakaswerte niyo talaga sa babae, Boss Jin. Siyempre, kung hindi siya maganda, hindi ko siya mapapansin.
Xiaobaw ko, naku naman, nahihiya ka pa ba? Nahihiya pa nga siya. Mamaya lang, magiging akin ka na. Xiao Xue, siya ang anak ni Zhang Shan. Pero wala ang buong pamilya nila sa bahay. Nasaan po sila ngayon? Nandoon sa... Hoy, bilisan mo at sabihin mo na. Nagtatrabaho po siya sa lungsod. Kung ganoon, mayroon ka bang numero ni Zhang Shan at ng anak niya? Kay Zhang Shan ba? Heto ang numero ni Zhang Shan. Kain lang kayo ng kain. Halik kayo, kain lang kayo ng mabuti. Salamat sa inyong lahat mga kababayan. Happy wedding. Happy wedding. Happy wedding. Happy wedding. Mula ngayon, pamilya na natin si Boss Jin. Kaya huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Sige. Sino ito? Ako si Chu Feng. Saan mo dinala sina Xiao Xue at Xiao Bao? Ibalik mo sila agad. Kung hindi, Lakasan mo, hindi kita marinig. Sino ba to? Kain na kayo, kain na. Anak, bantayan mo si Boss Jin mamaya. Pagkatapos ng kasal, kunin mo na ang pera para sa dote, 300,000 dolyar, walang kulang kahit sentimo. Opo, Ama. Heto na, mga panauhin, ngayong araw. Hindi ako tatanggap ng anumang regalo sa kasal ko. Sa bawat pamilya, bibigyan ko pa kayo ng 1,000 dolyar na aginaldo. Napakagalante ni Boss Jin. Napakabait ni Boss Jin. Hay, kung alam ko lang na may pera palang makukuha, dapat isinama ko ang lahat ng mga kamag-anak ko. Hahaha, kain lang kayo ng mabuti. O siya, uubusin ko na itong baso ko. Bahala na kayo kung gaano karami ang iinumin nyo. Cheers. 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 Panahon na para pumunta sa silid ng mag-asawa. Oras na para sa ating unang gabi. Ayoko. Anong ayaw mo? Asawa na kita. Sinong asawa mo? Pinilit mo lang itong kasal na ito. Tatawag ako ng 911. Hahaha, Boss Jin, mukhang palaban ang bride mo ah. Boss Jin, kailangan mo ba ng tulong? Walang hiya ka, ayaw mo talaga sa maayos na usapan, no? Ang ganda pa naman ng mukha mo. Sayang naman kung masisira lang. Basta't sumunod ka lang sa akin. Magiging mabuti ako sa iyo. Layas. Sige. Doon na lang tayo sa kwarto mag-usap ng maigi. Bilisan nyo. Baka maapi na naman ang apo ko kapag nahuli tayo. Sinasabi ko sa iyong sumunod ka. Huwag kang malikot. Bitawan mo ako. Kapag gumalaw ka pa, paparusahan kita. Mama, Tumahimik ka? Upo. masama kang tao. Ipapatapos kita sa tatay ko. He, ikaw na bata ka. May tatay ka ba? Tawagin mo siya rito. Zhang Shan, nasaan mo dinala sina Xiao Xue at Xiao Bao? Sino ka ba? Ako si Chu Feng. Boss, iligtas niyo po kami ni Mama. Xiao Bao. President Chu, nandito po ba kayo para singilin ang walang hiyang batang iyan? Nasaan kayo ngayon? Susunduin ko kayo agad? Bibigyan ko kayo ng 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar? Tumigil ka. Basta't ligtas ang dalawa, ibibigay ko agad sa iyo ang 10 milyong dolyar. Bilis, pigilan niyo si Boss Jin sa silid. Paano kung hintayin muna nating matapos si Boss Jin? Kunin natin ang 300,000 dolyar. Saka natin ibigay ang tao kay President Chu para makakuha pa ng 10 milyong dolyar. Pag may nangyaring masama kay Zhang Shan at sa kanyang anak, kahit isang buhok lang ang mawala sa kanila, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng matindi. Naku, bakit nakatayo ka pa rin diyan? Bilisan mo at pigilan mo si Boss Jin. Ano bang mas mahalaga? 10 milyong dolyar o 300,000 dolyar? Kilos? Magandang dilag, narito na ako.
Hehehe, aking magandang dilag. Nakikipaglaro ka pa ba ng tagu-taguan sa asawa mo? Naku, magandang dilag? Patawad, mali ako. Hindi ko naman sinasadya yon. Magtiis ka lang. Mamaya, pagkatapos ng ating unang gabi, dadalhin na kita sa ospital. Jin Wanhao, tao ka pa ba? Walang hiya ka? Walang hiya? Bilis, takbo. Sa tingin niyo ba makakatakas pa kayo? Lalabanan kita. Anak ko. Anak ko. Hempe, gusto niyo talagang paglaruan ako sa modus niyo, ha? At ikaw, matanda ka, naghahanap ka ng gulo. Anak ko. Bugbugin niyo siya, parusahan niyo ng husto. Tama na po. Huwag niyo na siyang saktan. Jin Wanhao, hindi mo ako pwedeng saktan. Dahil kung hindi, mabubangga mo si President Chu. Gusto mo pa ba akong lokohin, matanda ka? Sino namang President Chu yan? Ahahaha. Siya ang President Chu ni Chu Group. Anong sabi mo? Hinahanap ni President Chu ang mag-ina, kaya kung magtatangka kang saktan sila, tiyak na hindi ka palalampasin ni President Chu. Talaga po bang hinahanap kami ni President Chu? Oo naman. Akala mo ba sa akin ay tanga? Paano naman magkakaroon ng koneksyon ng pamilya niyo kay President Chu? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kausap ko siya ngayon sa telepono. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Hello? Sabihin mo sa akin ang address. Sino ka ba? Huwag mong sabihing balak mong agawin ang babae ko? Si President Chu nga talaga. Baliw ka ba? Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Natatakot ka na. O sige, nasaan ang address? Nandito kami sa lungsod ng Qingfeng Dashan Village. Jin Wanhao ang pangalan ng taong ito. Bilisan mo! Iligtas mo kami ni Mama! Manahimik ka. Ako si Jin Wanhao at hindi ko ikakahiya ang pangalan ko. Subukan mo akong kilalanin. Balak mong agawin ang babae ko? Mukhang gusto mo nang matapos ang maliligayang araw mo. Bilisan mo ang pagmamaneho. Pumunta tayo agad sa lungsod ng Qingfeng Dashan Village. Hello? Hoy. Hello. Sinadya mo ito, no? 6 na taon na ang nakalilipas nang tanggapin mo ang pera ko, hinayaan mong makatakas ang babaeng ito, at ngayon, sinusubukan mo pa akong lokohin. Pakawalan mo na kami agad. Dahil kapag dumating na si President Chu, hindi mo alam kung paano ka mapaparusahan. Sinasabi ko na nga ba? Kung bakit bigla na lang kayong nagbago ng ugali para iligtas ako. Iyon pala ay dahil gusto nyo akong ibenta sa mas mataas na halaga. Mga hayop kayo. Hoy, ikaw! Hehe, tama. Mga hayop nga kami, hehe. Mahal ko. Huwag ka na sanang magalit. Basta sumama ka lang sa akin, mabubuhay ka sa karangyaan, at matatamasa mo ang lahat ng sarap, pati na ang anak mo. Aalagaan ko rin siya para sa iyo. Ayaw kong alagaan mo ako, may tatay ako. Ikaw, subukan mong galawin ang anak ko. Lalabanan kita hanggang sa huli. Mahal ko, hindi ko naman sinasadya iyon. Basta't mula ngayon ay magsama tayo ng maayos. Aalagaan ko kayo ng anak mo, hehe. Sino ang asawa mo? Huwag mo akong tawaging ganyan. O, tingnan mo. Nakahanda na ang ating handaan. Paanong hindi kita magiging asawa? Ha. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi pa tayo nagsasama sa kwarto? Sige, ayos lang. O ako, ngayon na tayo magsasama sa kwarto. Bitawan mo ako.
Bitaw. Bitawan niyo ang mama ko! Bitawan niyo ang mama ko! Bitawan niyo ang mama ko! Xiaobao. Ikaw. Ah, Opo, paparating na po kami agad. Bilis. Bilis. Pumunta na tayo sa lungsod ng Qingfeng. Ihanda ang mga medikal para kung may mangyari sa apo ko, ay mailigtas siya agad. Opo, bilisan ang pagpunta sa lungsod ng Qingfeng. Bilisan mo ang pagmamaneho. Bilisan mo, nasa panganib sina Xiao Shui at Erbao. Opo, President Chu. Kanina pa kumikibot ang talukap ng mata ko at parang sumisikip ang dibdib ko. Ano kayang nangyayari? Wala kayang masamang mangyayari sa apo ko? Huwag po kayong mag-alala, sir. Malapit na tayo sa Qingshan County. Hindi ba nauna na doon ang batang si Xiaofeng? Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita? Hello? Ano? Wala sila sa Qingshan County? Nasa lungsod ng Qingfeng sila? Mama, huwag kang matakot. Darating na ang boss para iligtas tayo. Xiaobao. Patawarin mo si mama. Jiang Shan, kapag ang maginang iyan ay nasaktan kahit kaunti lang, talagang malilintikan ka sa akin. Lagot, ganito kalala ang sugat ng batang ito. Hindi kaya ako parusahan ng malala ni President Chu? Nako, hindi po tay. Si President Chu ay nandito para singilin ang babaeng iyan. Tungkol naman sa batang iyan, kung mawala man siya, wala siyang pakialam doon. May punto ka. Sana nga ay ganoon na lang. Mama, parang nakita ko si Papa. Parating na siya para iligtas tayo. Sabi niya hindi na siya aalis kailanman. Mananatili na siya para samahan tayo. Xiaobao. Xiaobao, anong nangyari sa'yo, Xiaobao? Xiaobao. Ako, hindi ko sinasadya. Magpapadala ako agad ng mga tao para dalhin siya sa ospital. Kayong dalawa, bilisan niyo at dalhin niyo siya sa ospital. Sasama ako sa kanya sa ospital ngayon din. Hindi maaari. Hindi pa tayo nagkakasama bilang mag-asawa. Hanggat hindi iyon nangyayari, hindi ka pwedeng umalis. Hayaan mo silang dalhin ang bata sa ospital. Pagkatapos nating magsama, sasama na ako sa iyo sa ospital. Aabot pa tayo. Ako mismo ang magdadala sa kanya sa ospital. Ano pang tinutungangan niyo riyan? Dalhin niyo na ang bata sa ospital. Xiaobao. Xiaobao. Sino ka bang hayop ka? Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ko. Parusahan niyo siya. Ah, huwag. Mukhang hindi pumunta rito si President Chu para bigyan ng problema ang batang ito. Pumunta siya rito para iligtas siya. Pa, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako na ang magiging biyana ni President Chu. Kung ganoon, hindi ba't ako na ang magiging bayaw ni President Chu? Hahaha? Pupunta tayo sa ospital. Bitawan mo ang asawa ko. Asawa ko siya. Umalis ka sa harap ko. Bitawan mo ang asawa ko. Asawa ko siya. Kaya hindi ko siya bibitawan. Hindi ko siya bibitawan. Ano ka ba, Linta? Gusto ko nang dalhin ang anak ko sa ospital. Mahal na mahal talaga kita. Huwag mo naman akong iwan. Mahal na mahal talaga kita, mahal ko. Wala ka talagang hiya. Kailan pa siya naging asawa mo? Nararapat ka ba sa kanya? Tama. Wala naman kayong marriage certificate at hindi pa kayo nagsasama sa isang kwarto, kaya hindi talaga iyon binibilang. Bakit hindi binibilang? Sa tradisyon namin sa probinsya, basta't nagkaroon ng handaan, asawa ko na siya. Gumagawa ka lang ng gulo. Bitawan mo ang kamay niya. Bibitaw ka ba o hindi? Hindi ako bibitaw. Bitawan mo siya. Hindi ka pa rin bibitaw? Hindi ako bibitaw. Napakatapat naman ni Boss Jin.
Oo nga. Sana ako na lang ang nagustuhan ni Boss Jin. Bilisan mo, tay. Bienan, bilis, takbo na. Sinira mo ang plano ko? Bugbugin niyo siya. Anak, bantayan mo siya. Hahabulin ko lang ang bayaw mo. Diyos ko, hindi ba iyan ang matandang Panginoon ni Chu Group? Ha, si President Chu ba ang pumasok doon? Grabe, bakit nandito ang buong pamilya nila? Xiaobao, Xiaobao. Naku, apo ko, sino ang gumawa nito sa apo ko? Ang hayop na si Jin Wanhao ang may gawa nito. Gusto niyang piliting pakasalan ang anak ko, kaya sinaktan niya ng ganyan si Xiaobao kanina. Binigyan ko na siya ng matinding leksyon. May mukha ka pa bang ihaharap? Ikaw naman talaga ang nagpumilit sa kanya na pakasalan ako ng sapilitan. Ikaw, naku, ang mabait kong anak. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Napilitan lang din ako ni Boss Jin, pero agad naman akong kumontak kay President Chu para iligtas ka. Hindi ba, President Chu? Mga tauhan, dalhin ang mag-amang pamilya Jiang, pati na si Jin Wanhao at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa kulungan. Opo, President Chu. Naku, bilisan nyo at dalhin si Xiaobao sa ospital. Ang atrasong ito ngayon, hindi ko kayo mapapatawad. Huwag kayong mag-alala, may dalang ambulansya si matanda. May mga doktor at nurse na mag-aalaga sa kanya. Pagdating sa ospital ay agad siyang magagamot, magiging maayos din ang lahat. Pasensya na, nahuli ako ng dating. Salamat dahil dumating ka para iligtas kami. Sobra na kaming nagpapasalamat sa iyo. Pwede bang humingi ng pabor sa iyo? Ano yon? Pwede bang humingi ng pabor sa iyo? Ano yon? Kasi, gustong-gusto na ni Xiaobao na makita ang tatay niya. At bago siya nawalan ng malay kanina, sinabi niyang nakita raw niya ang tatay niya. Gusto ko sanang makiusap na kapag nagising na siya, ay magkunwari ka muna. Para maalo mo siya? Hindi kailangang magkunwari, dahil ako talaga ang tatay niya. Ha? Maayos na ang lagay ni Xiaobao at dapat ay magising na siya agad. Naku, mabuti naman. Salamat sa langit. Salamat sa langit. Mabuti na lang. At ligtas ang apo ko. Kasalanan mo ito. Bakit hindi mo agad kinilala ang anak mo? Kasalanan ko po. Boss, totoo ba ito o niloloko mo lang ako? Talaga bang anak mo si Xiaobao? Totoo iyan. Tingnan mo. Siguradong sigurado iyan. Hindi kaya nagkamali lang ang sample? Miss Jiang? Alam mo ba kung gaano karaming babae ang gustong magpakasal kay President Chu para maging ginang Chu? Lahat sila ay gustong-gustong makapasok sa pamilyang Chu. Bakit parang ayaw mo pa? Ako, hindi naman sa ayaw ko. Natatakot lang ako na baka nagkamali kayo. At isa lang akong simpleng babae mula sa probinsya. Hindi ako karapat-dapat para kay President Chu. Mukhang tuluyan mo na akong nakalimutan. Nayon ng Shanshui. Noong maulang araw, sa loob ng sasakyan. Ikaw ba yan? Ako nga. Ako nga talaga. Ikaw ang tatay ni Xiaobao. Ikaw talaga ang tatay ni Xiaobao. May tatay na si Xiaobao. May tatay na talaga si Xiaobao. Xiaobao. Oo, ako ang tatay mo, Xiaobao. Tatay! Xiaobao. Ako ang lolo mo. Ang tunay mong lolo. Lolo! Naku, ang mahal kong apo. Xiaobao, mula ngayon ay may lolo ka na. Wala nang mang-aapi sa iyo. Ibibigay ni lolo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa iyo. Pa, hayaan niyo muna kaming mag-usap ni Xiaobao.
Maghintay ka lang ng sandali. Xiaobao, lahat ng masasamang taong nang api sa iyo ay parurusahan silang lahat ni Lolo. Mula ngayon, poprotektahan ka na ni Lolo. Mama, hindi po ba ako nananaginip? Xiaobao, hindi ka nananaginip. Mula ngayon, magkakaroon ka na ng tatay, pati na rin lolo. Magkakaroon na tayo ng sariling tahanan. Xiaoxue, mayroon na tayong sariling tahanan ngayon. Xiaoxue, Xiaobao. Xiaobao, bumalik na ang tatay mo. Sir, simula noong nagkaroon kayo ng apo, bumuti po ang inyong pangangatawan. Hindi nyo na kailangan ng baston at nakakapaglaro pa kayo ng bola kasama ang apo nyo araw-araw. Siyempre naman, may apo ako. Ikaw ba meron?